Hallelujah, blessed day mga kapatid. It's already June 3, 2026. So ilang araw na lang magkakaroon na po tayo ng anniversary, praise God. So talagang kakaiba ang nangyayari ngayong year na ito. Kung last year ay naranasan ng church yung declaration ng prominence that the kings and the Gentiles shall come in the brightness of your rising, na talaga namang dinala ng Panginoon sa atin yung mga tao na we call them na hindi naman nakakakilala sa Panginoon, pero dinala sila ng Panginoon para pagpalain ang kanyang tahanan. And I do believe, even personally, you have experienced prominence in your life. And this year, flourish ang gustong gawin ng Panginoon. Something greater, amazing. Kaya nga, nararapat lamang po na kung sinabi ng Panginoon na ang JLY ay talagang magpo-flourish, even you and your household, meron naman na kailangan kang maalala, dahil sinabi ng Panginoon sa kanyang salita, those who are planted in the house of the Lord shall flourish in the courts of our God. Ang tanong, eto, are you really planted in the house of the Lord? Planted ka ba? Committed ka ba? Talagang naka-abide ka ba? Naka-anchor ka ba? Dahil kung ganon, ay mararanasan mo ang flourish. Naka-anchor ka ba? Naka-abide ka ba talaga? Naka-commit ka ba talaga sa Panginoon, sa relasyon mo sa Kanya, sa pinagagawa niya sa iyo? Committed in the Spirit? Are you really like that? So therefore, sinabi ng Panginoon sa Kanyang salita in Psalm 92 verse 13 that those who are planted in the house of the Lord shall flourish in the courts of our God. Kaya nga, ngayong taong ito, kailangan na lagi kang naka-abide sa ating Panginoon. Hindi po tayo dapat na yung na-amuse lagi sa mga nangyayari in social media na wala ng time na magbasa ng salita ng Panginoon. Dapat po fini-feel natin yung fini-feed natin yung spirit natin, feeling our thoughts, our minds ng salita ng Panginoon, nang sa gayon hindi ka maging dry. Bakit maraming Kristiyano ang dry ngayong kapanahonang ito? Dahil marami na silang mga fini-feed sa kanilang spirit. Ano-ano itong mga ito? Either yung mga hindi magagandang mga pangyayari sa buhay, doon naka-align, yung social media, the world, sinusunod yung mga kalayawan, yung mga kagustuhan sa mundo. Kaya nagiging dry. May mga gusto ka na marating na even hindi mo sinasangguni sa Panginoon, na gustong-gusto mo yun, pero hindi ka nagtatanong sa Panginoon, parang yun ang gusto ko, Lord. Yung parang nagkakaroon ka ng mga desire, worldly stuffs na parang sa tingin mo yun ang nakakaganda sa'yo, pero hindi mo nakikita na maganda yung pinagagawa ng Panginoon sa'yo, kaya hindi mo yun ginagawa. Therefore, nagiging dry ang iyong buhay. Ano pa? Yung social media na pakikinig sa mga politika na away, yun na lagi yung tinitignan mo, kaya nga nakaka-concern yung nangyayari ngayon sa Pilipinas. Pero pag nagpipray tayo, ang Panginoon naman ang kumikilos. Kaya alam natin something good will happen in our nation. We just have to pray. Ano pa? Yung mga kachismisan in social media. And then, dahil sa mga yon na nafe-feed na ang yung kaisipan, ang yung spirit ng mga makamundong mga bagay, nagiging dry. At eto pa, sometimes we don't guard ourselves with people na lagi nating kinakasama. And then you cannot recognize what spirit is that in a person. Kaya parang tingin mo, bakit ako nagiging dry? Because bad company corrupts good morals or character. So we have to be careful and we have to be prayerful for the crowd na sinasamahan din natin. So that, ngayong kapanahonang ito ay magpo-flourish ka at hindi magda-dry up. And then be careful with what you hear. Be careful by the battles na kung wala namang katuturan yung mga battles, wala namang price yung mga battles, don't engage on it, don't meditate on it, wag mo nang isipin, alisin mo yan, erase. Pero pag nakita mo na may magandang maidudulot yun sa'yo, then battle it. But eto po, hindi ka makikipag-battle na nag-iisa. Kasama mo ang Diyos. So, when you are filled with junk, pag punong-puno ka ng mga basura,
ay nako, sigurado yan kapatid that even your prayer life, wala kang interest na mag-pray pag punong-puno ka ng junk ng mundo, kamunduhan, yung mga worldly, lustly desires, even bad company, nawawalan ka na ng interest to pray because your spirit is already dry at punong-puno na ng junk. Hindi na intentional yung mga prayer mo, tapos dry na, parang ayaw mo nang mag-pray, hindi ka makapag-pray, yun ang nakakatakot, hindi mo na alam ang ipag-pray mo, at isa pa, hindi ka na nakakapag-worship, hindi ka na rin nakakapagbasa ng salita ng Panginoon, kasi feeling mo, or sa tingin mo, parang bakit hindi na ito nakaka-interest na tignan yung mga ganun. Why? Because you're feeding your spirit with many junks. Baka marami ka ng kausap na hindi talaga dapat na nag-i-spend ka ng maraming oras dahil ninanakaw na yung intimacy mo sa Panginoon. Kaya be very careful with your time. Dapat laging nauuna ang ating Panginoon. And I remember, meron pong nagkwento sa akin. Sabi niya, ibang-iba na itong taong ito, pastora. Sabi niya, pati yung pananalita niya, laging negative. Pati yung pagtingin niya when it comes to money, laging mayroon na siyang poor na mentality. Parang laging may kulang, laging nag-aalala. Lahat ng bagay na kanyang nakikita ay parang hindi na maganda. Pag nagsasalita siya, sabi sa akin ng isang nakausap ko, why? Siya rin ang sumagot, because the company na kanyang sinamahan ay iba. Kaya ganun na rin yung mga kanyang outlook in life. So we must be careful by what we hear, the company that we have, what you feed in your spirit, because it will affect your intimacy, your relationship with God. It will affect your flourishing life this year. Kaya nga mga kapatid, dapat po ngayong kapanahonang ito, we must always be rooted in the Word of God, rooted in prayer, rooted in worship all the time, dahil ito ang ina-anticipate natin. It's about the life of flourish for you, for your ministry and your family. Yung ministry mo, pagbutihin mo kapatid. Alam mo, maraming mga tao ang nagnanais na maglingkod, pero nandun sila sa hospital. Mga nagnanais maglingkod sa Panginoon, nasa Middle East, nasa ibang lugar na wala silang pagkakataon na gawin para sa Panginoon. Pero ikaw, kung meron kang time, meron kang kalakasan, meron kang pagkakataon na binigay ng Panginoon, ibigay mo yung the best mo sa Panginoon, dahil sabi ng Panginoon sa kanyang salita, God is not unjust. He will not forget what you have done for His glory. At huwag kang mapapagod. Sabi sa salita ng Panginoon in Galatians chapter 6 verse 9, do not be weary in well doing or in doing good, for in due time you will receive your harvest if you do not give up. So meron na namang conditional kung hindi ka mag-give up. Kaya ang ngayong kapanahonang ito, hindi time ng pag-give up, hindi time na dapat kang mag-dry. It's time to move forward, to flourish your life, dahil sabi nga sa Psalm 92 verse 13, those who are planted in the house of the Lord shall flourish in the courts of our God. Maraming salamat, Lord. Let your presence, O God, overwhelm, Panginoon, ang anak mong nakikinig ngayong oras na ito, more than, greater than before, kung paano niya naranasan, Panginoon, yung breakthrough, yung favor nung nakaraan, mas iparanas mo pa, Panginoon, ngayong 2026, because we believe, O God, from faith to faith, from glory to glory, you want us to be experiencing more of you, O God. So just like what John said, more of you and less of me, O God. Maraming salamat po. We also pray for those who will journey in coming from the Philippines, coming from Macau, coming from different places, O God, yung mga bisita, Panginoon, sa anniversary, yung venue, Panginoon, kami po na gagamitin mo, Panginoon, para sa preparation and even until the anniversary. Lord, kailangan po namin, O God, ng paggabay mo. Kailangan po namin ng instruction mo and even your strength, O God, to just fill us, O God. And thank you for the joy, O God, of being, O God, in your presence, O God. Take care of our families, take care of our workplaces. We just decree and declare, flourish, O God, will happen in our lives, in our family, in the ministry. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. Thank you, Lord.